sa araw na yaon na hindi pakikinabangan ng sino man ang kanyang mga ginawa dito sa mundong ito. Kung ano man ang kanyang ginawa dito sa mundong ito, hindi niya yun pakikinabangan, maliban na lamang kapag siya ay haharap kay Allah, sa harap ni Allah, nang meron siyang kalbun salim, nang meron siyang malusog na puso, na meron siyang malinis na puso, na meron siyang dalisay na puso pagharap niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Surah Asy-Syu'ara, verse 89, 88 hanggang 89, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man ata Allah biqalbin salim." Nabanggit dito ni Allah subhanahu wa ta'ala yung qalbun salim. "Yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man ata Allah biqalbin salim." Sa araw na iyon na hindi mo pakikinabangan ang inyong kayamanan, ang iyong kayamanan, wala banun, at ang iyong mga anak ay hindi mo rin pakikinabangan at hindi mo rin sila pakikinabangan. Maliban kung ikaw ay haharap kay Allah at darating kay Allah na ang puso mo ay malinis, dalisay, walang sakit at malusog, mga kapatid sa Islam. Yun ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ibig sabihin ng isang taong nagtatangan ng kalbun salim, malusog na puso, ay wala sa kanyang puso ang shirk at anumang uri nito. Wala sa kanyang puso ang nifak. Ang ibig sabihin ng nifak, yung pagpapakitang tao na nilalantad mo sa iyong kapwa kapag may nakatingin ang pagiging Muslim, at iyon namang kinikimkim at nandito sa puso mo ang galit mo sa Islam at ang hindi mo pagiging Muslim, mga kapatid sa Islam. Yun ang ibig sabihin nun. Ligtas ka mula doon sa tinatawag na inggit. Ligtas ka mula doon sa tinatawag na pagkapot sa kapatid mong Muslim. Ligtas ka mula doon sa lahat ng uri ng may kinalaman sa mga masasamang gawain ng puso natin, mga kapatid sa Islam. Yun ang ibig sabihin ng isang taong nagtatangan ng kalbun salim. Ang ibig sabihin, siya ay merong malusog, malinis, at busilak na puso, mga kapatid sa Islam. Sabi ni Ibn al-Qayyim, ito, ang pusong ito ay ang nakaligtas at ligtas mula sa shirk, mula sa hiqid, mula sa yung galit sa kanyang kapwa, wal hasad, mula sa inggit, mula sa kibir, wa hubbud dunya, mula sa pagmamalaki at ang pagmamahal ng sobra-sobra dito sa mundo, war riasa, mula doon sa hilig niya at pagnanais niya nang lagi siya ang namumuno at siya lagi ang tinitingala, at ang pagmamalaki at lahat ng may kinalaman, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sa mga negatibong pagnanais at pagnanasa ng isang tao dito sa mundong ito.